Wait! Oh my God! Inimpeach talaga nila si VP Inday Sara. Grabe! Grabe! Alam niyo mga lods, grabe! Grabe daw, grabe, grabe, grabe! Alam mo, deserve ni Sara yan, no? Yung impeachment na yan, yun yung kumbaga reward ni Sara Duterte. Diba? Bakit? Ang sama ng lumalabas sa bunganga eh. Diba? Hindi po kailangan ng Pilipinas ng isang vice president na masama yung mga lumalabas sa bunganga. Diba? Hindi po natin kailangan yun. Kailangan po natin ng vice presidente na professional. Diba? Yung talagang naglilingkod para sa bansa, nagtatrabaho para sa bansa. Diba? Yun po yung kailangan natin. Hindi yung dugyot. Bakit po dugyot? Kung ano-ano pong kasamaan yung lumalabas sa bunganga eh. Dan itong baklang inutil na to, umiiyak. Grabe daw. Bakit napa-impeach? Oo, kasi sinimulan sa sa kamara eh. Then, kasunod yan, Senado na. Oo. Si Sara Duterte, talunan pagdating sa Kamara. Sa Senado, medyo kahit pa paano, no? Baka lang, may 40% siyang pag-aasa doon. Pero talo pa rin. KO! Wala pa rin paano na yan? Paano na yan, mga Dutais? Diba? Iyak na naman. Ang aga naman Pero syempre, bago po natin pakinggan yung pag-iyak nitong baklang kulangot na inutil na to, no? Meron po tayong dito, meron po tayong Facebook page, yan. Ballpoint Man 2.0. Syempre mga pre, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Okay? And syempre mga pre, may TikTok din po tayo, ha? Huwag niyong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, ayan pero bago mag-subscribe, ha? Kailangan dilatan nyo muna yung mata nyo kasi maraming Ballpoint Man na na Facebook page. Yun yung mga account ko na di ko na mabuksan. Ito po yung pinaka ko ngayon, Facebook page po, Ballpoint Man 2.0. And then sa nakasubscribe na po sa ating YouTube channel, maraming salamat. Ayan kung hindi ka pa nakasubscribe, like mo na to, share mo na to, ring the notification bell para updated po kayo lahat sa mga uploads natin. Okay? Yan, para maliwanag po. Ngayon mga pre, eto po yung video na isang kulangot na bakla na hindi nagpakita sa TRICOM hearing. Siya po yan, si Chinito Reltox. Tinatawag nilang Rosalenda. Rosalenda! Magaling daw to. Magaling pagdating sa sa pagbanat sa gobyerno. 'Di ba? Pero kung magaling ka, bakit di ka nagpapakita sa TRICOM? 'Di ba sinasabi niyo silang mga 'di ba ikaw mismo galing sa iyo ng ikaw mismo yung nagsabi na ang Kamara Crocodile Farm. 'Di ba? Syempre, gigil din itong taong ito kasi may mga kumbaga may mga nakikita siyang relo ng mga kongresista, 'di ba? At sinasabi niyang ninakaw daw nila yung pambili ng relo. 'Di ba? Syempre, pag tatanungin ka dun sa Kamara, kailangan mong patunayan 'yun. Kailangan may ebidensya ka. Sige nga. Kung talagang ninakaw ko ito, paano? May ebidensya ka ba diyan na talagang ninakaw ko 'to? Mahirap patunayan 'yun. Hindi mo pwedeng sabihin doon na hindi kasi magkano lang naman yung sahod nyo, tapos bigla kayo nakabili ng ganun. Diba? Malay nyo, diba? Malay nyo. Yung mga binabanatan nyo yung mga kongresista, may mga negosyo yan. Diba? Hindi nyo alam kasi yung mga negosyo ng mga yan, hindi naman po nila isinasa publiko. Diba? O syempre, ikaw nag-akusa, ikaw yung maglalabas ng ebidensya. Diba? Ganun po yun.
Pero, syempre, alam kong wala kayong mailalabas na ebidensya. Alam nyo kung bakit. Hula-hula nyo lang eh. Diba? Eto na mga pre, no? Pakinggan po natin yung banat ng isang kulangot sa ating kasi umiiyak po siya kasi tagilid po si Sarah ngayon. Okay? Eto po, panoorin po natin ito. Wait! Oh my God! Oh my God. Inimpeach talaga nila si VP Inday Sara. Trabaho nila yun eh. Trabaho ng mga kongresista na halimbawa pag may isang grupo na gustong ipa-impeach si Sara, tatanggapin nila yun. Hindi naman pwede nilang i-ignore yun. Diba? Tatanggapin yun ng kamera. Diba? Trabaho nila eh. Huwag mo sabihin, gusto mo i-ignore nila, diba? Bobo ka ba? Tanga ka ba? KO! Oo. Grabe. Grabe. Alam, Natatay ng to. Naiiyak eh. KO! Wawa ka naman, Rosalinda. Hindi mo matanggap, no? Na si Sara Duterte ngayon tagilid. Diba? Kasi alam mo, pag masamang tao ka, may oras ka rin. Diba? Ang ibig po natin sabihin, halimbawa ngayon, ikaw na palagi kang nagbabanta, masamang tao ka, hindi po hahayaan ng Diyos na magtagumpay ang mga masasamang tao. Hindi po hahayaan ng Diyos na ang mamuno sa bansa natin ay masamang tao. Hindi po hahayaan ng Diyos na ang mamuno sa bansa natin ay mga protektor. Hindi po hahayaan ng Diyos ng mamuno sa bansa natin ay mga utak komunista. KO! Ganon. Si Sara Duterte, akala niya siguro ikakakul niya yung pagbabantaan niya, pagmumuran niya. Cool ka na nun. Pag ito si Sara Duterte na impeach, isa po itong kahihiyan ng mga Duterte. Diba? At syempre, pag na-impeach po ito, hindi na umano ito makakatakbo sa darating na 2028 sa presidential election. Pero kung si Sara Duterte mismo ngayon yung bababa sa kanyang posisyon bilang isang vice president, kahit pa paano at least, 'di ba? Sa 2028 may pag-asa kang tumakbo. 'Di ba? At syempre, medyo hindi ka mapapahiya kahit pa paano. 'Di ba? Ganun 'yun. Pero kung mai-impeach ka, Sara Duterte, nako, nakakahiya yun. May pangalan daw yung mga Duterte, sabi nila eh. Bus bigla kang ma-impeach, mahal ka daw ng mga Pilipino eh, sabi nila eh. Bus bigla kang ma-impeach, nakakahiya. Diba? KO! Tuloy natin. alam niyo mga lods, grabe talaga sila kadesperado. Grabe nila inapi ang mga Pang-api. Ano? Duterte. Pakinggan niyo po ha. Binaliktad niya eh. Mga lods, grabe talaga sila kadesperado. Grabe nila inapi ang mga Duterte. Ang mga Duterte pa ngayon yung api. Samantalang, yung mga Duterte yung mapang-api. Sinimulan nyo kasi yung maisog rally na yan eh. Diba? KO! Nung nagkaroon ng maisog rally, nagkaletse-letse na. Anyari. Tapos ngayon, feeling victim na yung mga Duterte. Sila na ngayon yung inapi. Sila yung naunang mga api. Pag ikaw ay dinaan sa tamang proseso, yung reklamo laban sa'yo, hindi po yan pang-aapi. Proseso yan eh. Batas yan eh. Diba? Bobo talaga. Yung aapihin ka, yung bigla-bigla ka nalang tatanggalin na wala sa proseso. Yun, maliwanag na pang-aapi yun. Diba? Tanga. KO! Lalo na si VP Inday Sara na binoto at may pinakamataas na nakuhang boto. Yes. Dahil yan sa mga
sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Sara Duterte naman yung lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong sabi ni Sara Duterte? BBM, pwede mo ba akong kunin na maging vice presidente mo? Tutulungan kita. Si BBM, hindi po yan kurap. Mabait po yan si BBM. Yun yung sabi ni Sara Duterte. I love you, BBM. I love you, BBM. Parinig kita sa mukha Memorize ko Kasi yun naman talaga yung sinabi ni Sara Duterte. Nagtaka ka, memorize ko? Ha? Kaya, binoto si Sara Duterte dahil dumikit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagamit niya ang mga Marcos. Yun ang klaro dyan. Diba? Grabe. May chilling effect ito, mga lods. May epekto ito. May epekto talaga. Hindi po sa administrasyon kay Sara mo. Diba? Siya yung naglabas ng lason, sa kanya din mismo tatama pala. Ay siya yung naglabas ng lason Akala niya kaya na niyang lasunin yung target niya. Diba? Akala niya, kung ibig ko pong sabihin, siya yung gustong pabagsakin yung administrasyon. Pero hindi niya alam, sa mismong ginagawa niya, siya pala yung babagsak. Diba? At may epekto na, paunti-unti ng lagapak si Sara. Diba? Bida-bida noon, ngayon, wala na. Hintayin nyo. Diba? Sa lahat ng mga buwaya, no? Sa lahat ng mga buwaya. Tapos nung pinatawag ka, hindi ka makapunta kasi hindi mo kayang patunayan kung paano sila naging buwaya. Diba? Hindi mo kayang patunayan Diyan lang, sa live mo. Mang-uuto ka lang dyan. Sa mga upload mo pan TikTok. Kung ako yung masusunod, dapat wala na. Ban na yung TikTok sa Pilipinas. Diba? Kasi po, kung titingnan po natin, mas marami pong nagkalat na fake news sa TikTok kumpara sa YouTube at sa Facebook. Diba? Oo, mas marami po. Kaya dapat kung ako po yung masusunod, dapat po talaga wala wala na pong TikTok. Diba? Kasi ano po yan, kumbaga, ang dami pong dyan, fake news, kung ano-ano pang diba? Yung mga kalukuhan dyan, mga AI, mga naghahalikan yung, diba? Yung si Sara Duterte, si Sara Duterte at si Digong at Leila de Lima, inedit nila, naghalikan di umano, no? Saan nakapost yan? Sa TikTok. Diba? Mga ganun, wala ka namang makikita sa Facebook bibihira lang. Diba? Pero sa TikTok, nandun po lahat. Kaya kung ako po, okay lang po na maban na yung TikTok sa Pilipinas. Diba? Na nagpa-impeach kay VP Inday Sara, hintayin nyo. Diba? Sa lahat ng mga buwaya, no, na nagpa-impeach kay VP Inday Sara, hintayin nyo. May chilling effect ito. Bakit kailangan pa mag-antay ng mga yan? Kung pwede nyo nang gawin ngayon. Tanga ka din Diba? Gawin mo na kasi. Bakit mo pa kailangang mag-walwal dyan? Gawin nyo na. Puro kayo para kayong si Dado Sabi niya ni Dado, antayin nyo ang 41 million. Susugod sa Malacanang. Susugod sa Kongreso. Susugod sa Kamkrame. Ayun. Kahit multo, wala pong nakita. Diba yung multo nakikita minsan? Wala po.
Pero kung totoo po yan, sana nandun na po sila lahat. Kasi siyempre matatanda na yung mga yan. Naka-diaper na yung mga yan. Diba? May kapansanan sa pag-iisip eh. KO. Diba? So ito po, no, yung kasunod na video at bigyan din po natin ng reaction ito. Grabe si Real Tuker ha. Parang aping-api ha. Aping-api ang kupal ha. Sa lahat ng mga Duterte supporters, I feel you. No, even ako talagang nabibwisit ako. Payat na mukha oh. Kakatipa mo yan eh. KO. Nabubuisit daw siya. Nabubuisit ka pala, di... Punta kang ano. Pag pinatawag ka, punta ka. Doon mo ilabas yung galit mo, yung kabuisitan mo. Yan natin mo ka. Visit ako. Ay, grabe oh. Lipit. Wala nang sustansya utak nito. Kasi bakit po? KO. Payat na ng mukha oh. Ano kasi, tsupa ng tsupa eh. Animal ka. KO. Kulangot ng... mumurahin sana kita eh. Kaso sayang yung mura ko sa'yo. KO. Naiinis ako. Diba? Imagine mo. Nagtatagumpay ngayon ang mga makakaliwang grupo. Diba? Yay! Yung inapi-api ni Sara Duterte ay nagtatagumpay ngayon. Kaya, palakpakan natin. Yung inapi-api ng mga Duterte ay nagtatagumpay ngayon. Parang ganito. Meron kang bola. Gusto mong batuhin yung kalaban mo. Ngunit hindi siya tinamaan. Tumama doon sa bakal. Yung bolang pinambato mo tapos bumalik sa ulo mo. Parang ganun yung nangyari ngayon. Diba? Nakakabuisit. Nakakabuisit! Nabubuisit talaga siya. Alam mo, para matanggal yung kabuisitan mo, mangtsupa ka muna dyan. Uy, ballpoint man, out of topic ka na. Wala eh, gusto ko eh. Diba? Gusto ko eh. KO. Gusto kong out of topic minsan yung usapan eh. Buti nga yan lang yung mga topic natin eh. Sila mas matindi. Imaginein mo, this government. Ayaw ko nga mag-imagine. Imaginein mo daw, sabi ng tanga. Ayaw ko nga. Magsulo ka. Ikaw lang mag-imagine. Tanga. KO. Bobo. Kita sa mukha eh. Wag naman, babalo. Wag naman. Imagine nyo daw, inutusan pa kayo. Kaliwang grupo, di ba? Nakakabuisit. Nakakabuisit. Buisit. Imaginein mo, this government are listening sa mga makakaliwang grupo kila Franz Castro, di ba? Alam mo, ang pinaglalaban ni Franz Castro at ang gobyerno ni PBBM, iisa lang. Diba? Hindi naman nadidikta ni Franz Castro yung gobyerno. Nagkataon lang na iisa yung pinaglalaban. Diba? Hindi namin pwedeng bastusin yung sinasabi yung Franz Castro. Ako, ayaw ko talaga dyan kay Franz Castro. Pero dahil isa siya, or iisa lang ng pinaglalaban yung gobyerno, at ito si Franz Castro, PBBM admin at Franz Castro, mas masaya. Diba? Alam nga naman kontrahin natin. Karapatan nila yon. Diba? Tanga talaga. Halimbawa lang, ito si Real Tuker, mapunta sa Tricom mo. Real Tuker, paano mo nasabing ang administrasyon na to inuutusan ni Franz Castro? May ebidensya ka ba? Wala nga. Maglo-loading to. KO. Diba? Kaya nga hindi sila nagpunte. Kabuisit. Pero sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte, Sino bang naniniwala at sumusuporta sa mga Duterte?
Yung mga adik at bangag. Yung mga mahilig gumamit. Diba? Yun yung mga naniniwala kay Sara Duterte. Oh, puro lang DDS na mga tatanga-tanga. Diba? Sila lang. Tapos. Hintay lang, no? We have the numbers, we have the solid support. Hindi nila tayo mapapatahimik, hindi. Hindi, walang problema. Magdaldal ka lang ng magdaldal dyan. Wala namang nagbubusal sa bibig mo. Ingat ka lang. Kasi pag nadulas ka, may kaso. Diba? Pero hanggat kaya mo, sige, bumanat ka ng bumanat. Mas maganda nga yan eh. Yung babanat ka ng babanat. Sa gobyerno. Approve ako sa'yo pag ganun. KO. Kumbaga, kung isa akong hunter, bibitagin kita. Papainan kita ng pagkain. Ikaw naman kain ng kain. Hala, hanggang sa malaglag ka dun sa butas. Diba? Ganon yung ginagawa mo. Ginagawa mo ngayon. Banat kang banat sa gobyerno. Di mo alam, pain na sa'yo yan. Diba? Bumanat ka lang hanggat gusto mo. Walang problema. KO. Di nila tayo mamamanipula. Although yes, sobrang kawawa. Grabe si Kawabash. Grabe siya. Tanga. VP Inday Sara. Grabe ang Marcos administration. Grabe yung paggamit nila kay VP Inday. Tapos nung Oh. Si Sara Duterte pa daw yung nagamit. Baliktad KO. Katulad na lang ng pagdudroga nila ng mga nandyan sa kabila. Ibinato kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos katulad na lang din ang panggagamit nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Binaliktad. Ang administrasyon or si Pangulo daw ang nanggagamit. Imagine, baliktad. Yung walang pangalan, gagamitin ni PBBM. Ang papala ni PBBM kay Sara. Hindi naman kilala yan. KO. Pang Davao lang kasi yung mga Duterte. Diyan lang kayo sa Davao, pero nga, ngayon, tagilid na rin sila sa Davao. Pag natalo yan sila sa Davao ngayon, wala na. Tapos, ang political career ng mga Duterte. Boom! Diba? Ganun lang. Mariusip. di na nila mapakinabangan kasi nga Wala namang kasing pakinabang. Alam mo namang ano bang mapapala ng gobyerno o ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga mamamatay tao, sa mga nagbabanta. Diba? Syempre, lalayo ang Pangulo dyan. Nagbabanta eh. Tapos, sasabihin nyo, hindi mapakinabangan. Wala nga siyang pakinabang nung naging vice presidente yan. Yung mga Pilipino, pag may binabaha, wala siya. KO. Para saan? Nabinuto pa siya ng mga Pilipino. sila grabing pang barubal, no? Grabe ang pang gigipit nila kay VP. Yun yung mga words nila, panggigipit. Diba? Hanggang dyan na lang kayo. Aminin nyo na malapit na kayo. Diba? Malapit na ang oras nyo. Lalo na yung mga vlogger-vloggeran dyan. Maniwala ako sa inyo, meron at merong makukulong dyan. Abangan nyo na lang. Inday Sara. Alam nyo mga Lods na ako naaawa talaga ako kay VP Inday Sara, pero Naawa ka? Ako, hindi man ako naawa dyan. Hindi ako naawa dyan. Bakit? Ay, puno yung bulsa. Puno. Ang bulsa ng mga yan, puno. Diba? Ako nga na, walang laman yung bulsa, maawa ako dun. Dapat nga tayo yung kaawaan eh. Diba? Huwag na lang ako. Yung mga Pilipino na lang na nangangailangan ng tulong ngayon. Diba? Nangangailangan ng trabaho ngayon. Yun na lang sana eh. Yung kaawaan ni Sara na
every interview sa kanya, every magpa-press con siya, hindi po trabaho yung topic eh. Hindi po para sa mga Pilipino yung topic eh. Chismis. Or di kaya paghila sa gobyerno pababa. Iyon. Palagi ang ginagawa niya. Diba? Ganon yun. Alam mo, real talker, dahil sa pagkabobo at tanga mo, dapat ito yung gawin sa'yo eh. Kagebunshi nung jutsu. Chuk 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 chuk. Oh, hambalusing kita dyan eh. Ha? Gusto mo hambalusing kita? Ha? Napagamit patuloy ako ng jutsu eh. Kita sa mukha eh. Igil mo ako ah. Ha? Ano? Igil ako. Pasensya na mga pre ah. Kita sa mukha eh. Buisit. KO. Ay, nako. Tuloy. Alam ko naman, VP Inday Sara. Matatag ka, VP. Kami ang nagloklok sa'yo. Ibabalik ka namin. Ibabalik nyo? Ilang piraso lang kayo? KO. Sa tingin mo, pag tuluyang na ano yan ngayon si Sara, na-impeach yan sa Senado si Sara, sa tingin mo, makakatakbo pa yan sa 2028? Wala na! Nga! KO. Mariusip, di ba? Anyway, mga pre, yun lang po muna yung ating video ngayon. Gigil ako ah. Kinilig itlog ko dun ah. Ayan bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito. Siyempre may TikTok din po tayo mga pre. Ayan kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Siyempre mga pre ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin. Okay, so kita-kits po tayo mamaya sa susunod na video. Bye-bye po muna, pansamantala. Yeah.